Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong, itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, baga, pag-capture, they just really bodily, whisked him to the Hague. That's political. Oh, kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. O, tingnan niyo Israel. O, tingnan niyo yung si Putin. O, kasi they are strong countries. They are powerful countries. Sabi nga, ba't kami susurrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang, hindi ako naniniwalang mabait tong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Opo. Paano iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping. Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo, ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin, gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Kaya po ang sinasabi ko, dito niyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na. Nakuha niyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao.